Durog-durog ang ating Vice President na isa sa mga kongresistang pumirma ng kanyang impeachment case sa lower house. Well, unang-una nahihiwagaan ako kung sino ang tinutukoy ni Keefe Chu na si Ursula. And then kanina pumunta sa Batangas ang Vice President. Unfortunately, wala ako sa Pilipinas. Ako nandun ako, di aliw na aliw sana ako, no? Kung nandyan ako. And for sure, a-attend ako ng kanyang, di ba, ang kanyang rally sa Batangas para i-promote ang panibagong kongresista ng 2nd District ng probinsya dahil nga yung kasalukuyang kongresista ng 2nd District ay si Ursula raw. Sabi kasi bakit Ursula? Hirap na hirap akong hulaan, mabuti na lang may mga videos na, no, pakikinggan natin maya-maya. So, ito muna yung post ni Keefe Chu. Keefe Chu po ay si Crisette Loretta Chu, alright? So, bakit may pinopost siyang Ursula? Tapos, matalinhaga, parang pa-blind item ba? Mahilig tayo dyan, di ba? So, pa-blind item. Oh. Pero dahil kay Aimee, yung mga bina-blind item natin, mga double agents, naglabasan na ang totoong kulay. Pinahamak pa ni Aimee ang kanyang... Kasi ang sabi ko nga sa inyo, ang one qualification para malaman nyo kung sino ang ahas at hudas sa kampo ng mga Duterte supporters ay maka-Aimee sila. Kaya naglabasan ng totoo. Yan ang mga hudas na totoo. Si Ursula, played by Melissa McCartney sa kanilang movie na I think Little Mermaid, no? May movie na Little Mermaid na tao yung gumanap na black pa nga or people with color, person with color, right? People of color na isang I think nasa ano yun sister duo na singers. Okay? Hailey, parang Hailey ang pangalan. May gumanap na Little Mermaid na tao talaga. Okay? At ang gumanap na Ursula ay si Melissa McCartney, isang komedyante. I think she's from, is she from Australia though? Not sure. But anyway, basahin ko lang yung blind item ni Keefe Chu, ha? May bedtime story ako kahit 3 p.m. pa lang. Kaninang hapon. Nagpapanik si Ursula. Kilala niyo na to kung sino yung Ursula ang tinutukoy, no? Nagpapanik si Ursula dun sa dagat where she holds fort kasi pupunta si munting prinsesa. And I find it coincidental na nagpapanik si Ursula sa dagat kasi yung bayan ni Ursula sa Batangas malapit sa dagat at magaganda naman po talaga ang beaches doon sa bayan na yon sa Batangas. Kaya sabi ni Ursula, munting prinsesa, si Sarah. Sino pa ba? Sarah, ang munting prinsesa. Pupunta daw si Sarah, ang munting prinsesa, sa teritoryo ni Ursula. And that's in Batangas. Kaya sabi ni Ursula sa may-ari ng isang shell or kabibe, siguro sa may-ari ng isang stage, no? Di pwede yan. Hindi yan pwede mag-hold court si prinsesa dyan, akin lahat ng dagat. So, teritoryo kasi ni Ursula ang pupuntahan ni VP. So, kung halimbawa covered court ng isang barangay, ng bayan na yon or mismong yung covered court ng barangay or gymnasium, hindi raw pwede, no, pinigilan, which is totoo. Lumipat ng venue kanina sina VP Sara ng kanilang rally. Tumungtong na naman sa upuan si VP. Nagpalipat-lipat ng venue kasi nga hinarang ni Ursula ang kanilang rally. Kasi kalaban ni Ursula ang pinopromote ni VP Sara at dinurog-durog talaga ng malala ni VP Sara itong Ursula na ito. Oh. May kahawig si Ursula, dating senadora na sumasayaw ng Macarena. Hulaan nyo. Sino yung kamukha ni Ursula? I-comment nyo agad sa comment section, ha? Ang kamukha ni Ursula ay dapat yun yung bagay ring maging Ursula kasi mas yon daers. Kasi itong Ursula ng Batangas, medyo bata-bata pa ito no? Diba, mga 30 anyos lang to pero mukhang maagang nabulok. Makapal kasi ito mag-makeup. Ining ang makeup mo, grabe, pang drag queen. Ha? Coming from me, a makeup artist. Yung makeup mo ay panggabi. Oh, ang kapal. Alright? Oh, hindi ka naman akla, ang kapal mo mag-makeup. Huwag mo naman huwag mo naman ipangalandakan na tayo mga taga-probinsya ay bano sa makeup. Binuo ko. Yun ang term sa amin, bano or promdi, no? So, bano ka baga ining, ha, sa makeup. Ano ga nangyayari sa iyo? Oh, maghinay-hinay sa pagme-makeup, kamukha ka na ni Ursula. Heavy ang eyeshadow.
pati lipstick. Ah, so nag-change venue si Prinsesa, VP Sara, kasi tinakot ni Ursula yung may-ari ng Shell o nung stage. Pero tuloy pa rin ang punta ni Prinsesa sa dagat, literal and figurative, malapit sa dagat yung bayan ni na Ursula, para ipamalita ang kasamaan ni Ursula, nakahanap siya ng ibang shell or stage na dadaungan. Kaya lang, si Ursula hanggang ngayon gumagawa ng paraan na hindi makapunta si Prinsesa sa lugar niya. Yan ang kinatatakot ng mga kongresista na bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara. Oh, pero hindi siya magwawagi kasi pangit siya. Ursula, pangit ka raw. Pangit ka raw, Ursula. Ang itim kasi ng balat mo, ang kapal mo pang mag-makeup, sumasayaw ka pa ng gumaganon-ganon na, kumikindat ka pa, dumidila pa. Diyos ko, ining, nagpapakaseductive ka, kadako sang imuboy yun. Oh, at saka ang boses nito pang kontrabida, no, parang latang pinupunit. Siguro namaos na sa pangangampanya, 'di ba? Panggigil na at hapit na sa pangangampanya diyan sa 2nd District sa Batangas, sa Southern Luzon, ay talagang walang ahit! Kinasuhan ng ANES. Pakinggan natin mamaya. Kinasuhan yata ng disqualification. Dapat lang, niloloko mo ang taong bayan, ang mga Batanggenyo. Hindi ko pa naman gusto naman batikos mga kababayan ng like kababayan ko. Alright? Syempre, for my safety, hindi ako dapat bumatikos ng taga Batangas. Kaya lang story sila. Okay. Hindi ka raw magwawagi Ursula, pangit ka, sabi ni Kifi Chu. Sabi ni Crisette, pangit ka raw. Grabe ang panlalait sa iyo, Ursula. Balat pa lang, talo ka na ni Crisette. Ursula is very worried that Prinsesa will destroy her the way she destroyed the other Disney villains. Yun yung sina Chua, sina Abante, di ba? Sino pa yung isa? Valeriano, dinurog-durog ni VP Sara. I think may dinurog din si VP Sara sa Kabisayaan. At dinurog din sa Batangas. Ang next niya yata, Marikina. Yung mga mamahalin ang bag, tapos may artista van. Abang-abang ka, ining! Abang-abang ka, ha? Takta ka. Isa ka pa rin namang masagwa ang balat at mukha kang akla. Diyos ko po. Karapatan ko manlait. Di ba? Yung taga Marikina, mukhang akla. Tapos mamahalin yung mga Hermes ng ganun, at mga relo at mga artista van. Tsaka takot si Ursula dahil baka ma-reveal ni Princess mamaya yung mga listahan niya sa sari-sari store. I think this pertains to 9 million pesos na utang ni Ursula kay VP Sara. Kasi kinuha yata nila yung service ng law firm ni Attorney Manscarpio. And then 9 million yung parang, ano bang tawag dyan? Professional fee or what? Sa pag-handle ng kaso ni na Ursula, hindi binayaran ni Singkong Duleng. My God. Nakakahiya naman for Ursula na namumudmud ng mga pearls or ayuda, no? Magaling gumamit si Crisette ng mga mga pang-replace, right? Na mga terms. Namumudmud ng mga pearls sa iba't ibang undersea creatures pa nga mga Batanggenyo. Tapos siya pala merong listahan sa tindahan or utang. Listahan sa tindahan na, hindi utang. I suck at this, sabi ni Kifi Chu. Pakinggan po natin mga kababayan ang pang-aalas ni VP Sara kay Ursula. Okay? Go! Yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko. Kaya nga, naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dahil naghahanap buhay, sige, pagkapit natin
Susunod na buwan, welcome to me, Monday po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakinig ako, dahil nga, magbayad ka naman muna ng utang mo. May pera naman pala eh. Ako ang ina, ako ang pari. Ako ang pari. Ako ang ina, ako ang pari. Ano ka talaga? Ano tawag doon sa tumatakbo sa hindi nagbabayad ng utang? Yan. Yan. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakalit din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung kalakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali namin. Kaya, kayo darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu. Nagbalik natin sa Kongreso na 9 years napakaganda ng track record naging deputy speaker. At sabi ko nga, pwede maging speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Dahil po yung check mo nga, wala ka naman ginagawa na utang. Hindi pala sumba. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya, gawin natin yun. Hindi lang yung pagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko una na, napaulit-ulit natin na pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikita tunay na pagbabago. Nakakapagtaka kasi si Luistro, mga kababayan, kasi kapag namimigay ito ng ayuda, pag-abot, binabasbasan pa niya. Anong feeling mo, ma'am? Ano ka? Yun nga, sabi ni VP Sara, pari, tapos nagpi-feeling pari. Ano ka, banal? Right? Ba pag namigay, hinahawakan din, ginagano. Ano, banal? Nagbibigay ng basbas, ayuda plus basbas? Ano kaututan iyon? 'Di ba parang egoistic, narcissistic something. Ang taas ng tingin sa sarili. Ang taas ng kumpiyansa. Tapos feeling seductive din kung sumayaw. Tapos may utang pala kayong 9 million kay VP Sara. Hindi lang yan ang kinakaharap niyang dilema. O dilema. Tapos kahawig ni Dilima. Ang kinakaharap na dilema ng kahawig ni Dilima, pakinggan niyo mga kababayan.
Sino po? Yung magandang babaeng mambabatas, si Jean Ilustro, di ba? O nakamukha ni Laila de Lima. Oh, O hindi yeah. naman masamang sabihin kamukha ni Laila de Lima. Maganda naman si Laila de Lima, di ba? Eto ay nahaharap sa disqualification sabagkat ang alegasyon, di natin sinasabing totoo, alegasyon lang ha, ipinalabas niya na yung AICS, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, sa madaling salita, limos, ayuda, ay doon sa kanyang distrito sa Batangas, pinalalabas niya na dahil sa kanya, kaya nabigyan yung mga tao. Oh, yari. Hindi naman niya yun. At saka kung nabigyan man yung mga tao, hindi naman niya pera yun. Yan ang problema sa mga politiko pera ng gobyerno, pinalalabas nila. Pera nila, nilalagyan pa nila mga pagmumukha nila. Yung paborito natin, Sino po? yung Tapos itong si Luistro din po ay, 'di ba tinago niya yung kanyang asawa nung may kaso yata ng panggagahasa or something. So sa mga hindi familiar sa pagmumukha ni Luistro, nakamukha ni De Lima. Kamukha naman talaga eh! You cannot unsee it. Ah, 'di ba? Parang alam nyo, I'm not proud of being a Batanggenyo na ganito ang mga politiko namin. Ang daing kabalbalan. Tama. And dahil nga kalaban ni VP ang speaker, di magkakasabwat silang lahat. At ang speaker ay corrupt. Obviously corrupt. Even si Mangga Aminado, ang namumuno sa Pilipinas ay hindi Marcos, kundi Araneta at Romualdez. What the heck are you doing? Na ikaw ay speaker pero umaasta kang presidente, nagpapaligsahan sila ni Butod. Hanggang kailan mga kababayan ninyo pagtatsagaan ang mga ganitong uri ng politikong andaing kademonyuhan? Hindi lang sa inyong mga lugar, kundi sa buong Pilipinas. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.